Hi guys! Welcome to my channel. Welcome to another episode of EDT Talks. My topic in this particular video is pertaining to succession. So, I just want to remind students who are taking income taxation na this topic is not intended for you. So, yung mga nasa undergrad na nasa income tax pa lang yung subject nila, so this is not for you because this is intended for students taking tax 2 or your next tax subject na ang title ay Transfer and Business Taxation, and also those preparing for the CPA board exam. Okay? So sige, let me proceed. So I will discuss in this particular video the definition of succession, okay? Types of succession. So yung mga types of heirs, blood relationship. So basically, basic principles of succession part 1. Okay? So let's proceed. So dito muna tayo sa definition. So let's define succession. So succession as a topic is discussed not in the tax code but actually under the new civil code of the Philippines. Particularly Article 774. So sabi ng ating civil code, ang succession ay pamamaraan ng pag-acquire, okay, ng mga ng pag-aari, mga rights including utang, nino, ng isang tao na namatay. Pero itra-transmit niya yung mga yan, property, rights and obligation at the time of his death kasi transmitted through his death. Kung siya pala ay mamamatay o patay na, paano niya itra-transfer sa atin to? Either, okay, sa pamamagitan ng kanyang last will and testament, or kung wala siya nun, kung ano ang sinabi ng batas natin, particularly civil code. That's succession. So succession is a mode of acquisition by virtue of which the property, rights, and obligation of a person are transmitted through his death, okay, to another or others, either by his will, so yan yung last will and testament, or by operations of law, o yan yung sinabi ng batas. So, pag namatay ang isang tao, tatlo ang pwede niyang i-transmit sa mga heirs niya. Property, rights, and obligations. Kanino niya ito ililipat? Sa heirs niya. So, transmitted through his death to another, so yung heirs to, or others. Okay? However, as you can see, itong obligation, so baka you might ask, so pwede para sir manahin ang utang ng isang namatay? Yes. Pero ganito lang yon, to the extent of the value of the inheritance. So, halimbawa, ang pag-aari ni namatay, 10 million. Ang utang niya, 12 million. Hindi mo pwedeng manahin itong 12 million. Ang pwede mo lang manahin, 10 million. Kasi halimbawa, ikaw yung tagapagmana. Hindi mo naman utang yung utang ng nagpamana sa'yo. Utang niya yun eh. That is a personal obligation. So kung pinamanahan ka nung taong yun, nung namatay, dapat ang pwede mo lang manahin din na utang ay to the extent lang ng pinamana niyang halaga sa'yo. So, ibig bang sabihin, sir, kung namatay ang aking mga magulang, halimbawa, okay, tapos ganyan nga, may utang na 12M, ang pag-aari lang nila, 10M. So, halimbawa, nagkautang si Mami Daddy kay Pedro. So, ibig bang sabihin, sir, hindi ako pwedeng singilin ni Pedro ng 12M kasi pinamana lang sa akin ng mga magulang ko ay 10M. The answer is yes. Pero natural, option mo yun. You have the option to pay the entire 12 million. Pero you will not be required to do that. So siguro, kaya babayaran mo yung buong 12 million dahil nahihiya ka, magulang mo yung mga yun eh. Ganyan tayong mga Pinoy, di ba? So inaako natin lahat yung pag-uutang ng mga magulang natin kung minsan. Pero under the law, you are not required to do that kasi ang minana mo lang na utang ay to the extent lamang ng kanyang ipinamana sa'yo na pag-aari. Okay? So, ulitin natin, no? So, to simplify taxation, that is one of the techniques na pwede mong gawin. Itagalog mo yung topic. So, balikan natin. So, ang succession
ay isang pamamaraan ng pag-acquire ng PRO, Property Rights and Obligation, ng isang taong namatay. Pwede niyang ipamana yan through his will, or kung wala mang last will, or kahit meron pero void, by operation of law, kung ano sinabi ng New Civil Code. At pagdating sa utang, ano lang to the extent of the value of the inheritance. The inheritance includes all the property, rights, and obligations of a person na hindi extinguished by his death. Kasi may mga obligations na extinguished by his death. So, halimbawa, criminal liability. So, halimbawa lang, may criminal action or criminal act na nagawa ang daddy mo. Kunwari lang, nakapatay siya. So, siya ang ikukulong, siya ang nakapatay. Kaso, nung ikukulong na, sa nervyos niya, sa stress niya, naatake siya. So, namatay. So, ibig bang sabihin, instead na, wala nang maikulong dahil patay na yung dad mo na nakapatay, ibig bang sabihin, ikaw ang ikukulong? Hindi pwede yon. Kasi, criminal action, is extinguished by his death. Hindi mo lang pwedeng manahin yan. Okay? So, yun ang ibig sabihin. Ang pwede mo lang manahin ay yung property, rights, and obligation na hindi extinguished by his death. That's under Article 776 of the New Civil Code. Okay, so I hope maliwanag yung succession, no? Yung definition. Sir, kasi sabi dito, ang succession ay isa sa mga pamamaraan ng pag-acquire ng PRO. So, meron pa bang iba? Yes naman. So, ito yung mga modes of acquiring property. So, occupation. Pinagtrabahuan mo yan sa'yo yan. Okay? Intellectual creation. Ikaw ang gumawa niyan Ikaw nag-imbento niyan Ikaw sumulat ng librong yan di sa'yo yon. Sabi ng batas, sa'yo na yun. Kapag ka namatay si daddy mo, wala namang ibang tagapagmana si daddy mo, sa'yo yun. Although, sa succession papasok yun. Pero, there are other types or other laws na, halimbawa, so kung sabi ng batas, sa'yo mapupunta yun. That is one of the modes of acquiring property. Donation. So, we will discuss that in another video. Okay? So, syempre, pag may nag-donate sa'yo, di natural, sa'yo na yun, provided the donation was valid. Tradition, contract, prescription, and succession. Kaya ang succession ay isa sa mga pamamaraan ng pag-acquire ng property. Pero again, specifically, this is upon death of a person. Upon death of a person. Itra-transfer sa'yo either through last will and testament or kung ano sinabi ng batas natin, if this is not applicable. Okay? So, there are three types of succession. We have testamentary succession. So, ito yung testamentary. Kasi, nakalagay na doon sino yung magmamana, etc. So, ibig sabihin, sinamatay, gumawa siya ng last will and testament. So, kung may last will and testament, sinamatay, ang tawag mo sa succession ay testamentary succession. Kung wala namang ginawang last will and testament, o kung may last will and testament man pero void, kasi hindi nasunod yung mga prescribed form under the law, ibig sabihin walang, di ba normally sa mga Pinoy, uso yan, lalo kung hindi ka naman ganun kayaman. So maraming namamatay, karamihan ng namamatay ng mga Pinoy, wala naman talagang ginagawang last will and testament. Ang tawag mo doon, intestate succession, tinatawag ding legal succession. So, pareho lang yun. Legal succession, kasi this will be by operations of law. So, ito yung by operation, this is by will, and this is by operations of law. So, intestate succession, or legal succession, okay? So, yan yung walang ginawang last will and testament, or kung meron man, void. Okay? We also have mixed succession. So, halimbawa, ngayong araw, akala ni Ana mamamatay na siya. So, para hindi magkagulo ang mga anak niya, gumawa na siya ng last will and testament.
Kaso, namatay lang siya after 10 years pa. O, ang tagal. Tapos, di naman na niya in-update yung kanyang last will and testament. Noong gumawa siya ng last will and testament, wala naman siya nung condo 1, condo 2. Ang meron lang siya, yung pag-aari sa probinsya. Kaso nung namatay siya, take note, 10 years yung pagitan, di ba? So, maliban sa pag-aari sa probinsya, meron na siyang condo 1, condo 2. Namatay siya, hindi naman niya na-update yung last will and testament niya nun. So, ano lang ang laman sa last will and testament niya nun? Yung pag-aari niya sa probinsya. So, wala itong pag-aari niya na condo 1, condo 2 sa last will and testament niya. Di kung ganon, yung laman ng yung nandoon sa laman ng last will and testament, testamentary. Yung wala sa last will and testament, intestate. Kaya ang tawag mo diyan, mixed succession. Okay. So those are the types of succession. So I hope maliwanag, no? Madali lang naman, di ba? So pag sinabi mong testamentary succession, diniscuss na natin to, this is a type of succession that results from the designation of an heir. Designation of an heir. Saan mo ba dine-designate ang tagapagmana? Sa last will and testament. Kaya, made in a will, executed in the form prescribed by law. Siyempre may requirements under the law. Dapat in writing, dapat ang ginamit na language, yung lengguwahe ni namatay, na binibigkas niya, sinusulat niya. Okay? Yung mga ganon, dapat merong witnesses kung yan ay ordinary will. Okay, intestate. So, sabi natin kanina, ito yung walang ginawang last will and testament. So, a type of succession which is effected by operations of law. So, bakit napunta yung bahay kay Ana? So, namatay si Pedro, ang anak niya sina Ana, sina Lorna, sina Fe. Bakit napunta yung bahay kay Ana? Yun ang sinabi ng batas. Bakit yung lupang ito ay kay Lorna? Yun ang sinabi ng batas. Bakit yung mga sasakyan ay napunta kay Fe? Yun ang sinabi ng batas. Tapos sasabihin, sir, sa batas natin na bahay sa'yo. Okay? So, of course not. Pero, of course, we need to check kung ano yung laman ng last will and testament. And we will discuss that later. Okay? So, based on the provisions of the Civil Code, since the decedent did not execute a will, or if the last will and testament ay void. So, as if walang last will and testament. So, yan yung intestate succession. And obviously, yung mixed succession, diniscuss ko naman na. Okay. Kailan ba may succession? Pag present itong tatlong elements. May namatay, may mamanahin. So, this pertains to the properties of the decedent. May tagapagmana. Tanggalan mo ng isa, walang succession. So, limbawa, namatay si Pedro. Anak niya sina Ana, Lorna, Fe. Pero wala namang pag-aari si Pedro. Di walang succession. Kasi walang itra-transmit na property. Namatay si Pedro. May mga pag-aari. Pero wala pala siyang anak. Wala siyang mga relatives, etc. Di walang heirs. Di walang succession. Pero actually, this is not possible because under the law, pag wala talaga yung mga successors, ang last na magsasucceed ay government. Government. Kaya kung walang tagapagmana yung namatay, ang magmamana nun, gobyerno. So, para may succession, dapat present yung tatlo. May namatay, may tagapagmana, may mamanahin. Sir, namatay si daddy ko, wala naman siyang pinamana sa amin. Walang succession. Namatay mga magulang mo, wala namang pinamana sa iyo. Di walang succession. Okay. So, there are 3 types of heirs. So, doon naman tayo sa heirs, compulsory or forced heir. So, siguro naman, pagkabasa mo niyan, alam mo nang ibig sabihin, compulsory or forced heir. Di ibig sabihin, sa mata ng batas, tagapagmana ka. Sa ayaw at sa gusto mo, at sa ayaw at sa gusto ng magpapamana sa'yo. Ibig mo sabihin, sir, kahit ayaw kong magmana, tagapagmana ako. Pero actually, pwede mo naman tanggihan ang mana. I-discuss natin yan later sa donation. Baka mamaya pala, tantamount to donation yun. Okay? Ibig bang sabihin, sir, sa ayaw at sa gusto ng mga magulang ko, papamanahan ako kung compulsory heir ako? Naman, compulsory nga eh. Or forced heir eh. Unless na lang, na disinherit ka and the disinheritance was made properly. So, we will discuss that later. So, kung ikaw ay tagapagmana, may 3 classification yan. Compulsory or forced heirs.
So, ito yung didiscuss natin mamaya. Yan yung anak, yan yung asawa. Kung walang mga anak, mga magulang. Voluntary, so hindi compulsory. Kailan magiging heir to? Pag nilagay lang sila sa last will and testament. Pag wala sila sa last will and testament, hindi sila tagapagmana. Sir, anak, compulsory yun eh. Hindi na kailangang banggitin. Okay? Asawa, compulsory yun eh. Hindi na kailangang banggitin. Kapatid, hindi naman yun compulsory. So, para magmana ang kapatid, dapat babanggitin sa last will and testament. Otherwise, wala siyang mana. And number 3, legal or intestate heirs. So, ito yung walang last will and testament. Walang last will and testament si namatay. So, dahil walang last will and testament, punta ka dito sa intestate heirs. So, order of priority ito. I-discuss natin ito. Okay? So, dito muna tayo sa compulsory heirs. So, compulsory heirs are those who succeed by force of law to some portion of the inheritance in an amount predetermined by the law, known as the legitime. Okay? Yung iba tawag legitime. So, legitime na lang gamitin natin. So, compulsory heirs ay yung mga tagapagmana na binanggit ng batas. Tagapagmana sa mga pag-aari ng namatay to some portion of the inheritance sa halaga na predetermined by law, known as the legitime or legitime. Ano ibig sabihin ng predetermined by law? Ganito kasi yan. Pag namatay ang isang tao, so halimbawa, ang tawag mo sa pag-aari ng namatay na tao ay estate. So kumbaga, ito yung buong estate ni namatay. Okay? So, dali kung yan yung buong estate ng namatay, okay? Yan. Hatiin natin into 2. We have the legitime saka free portion. So, pag tinotal mo, yan yung 100%. Yan yung pag-aari ni namatay. So, yung pag-aari ni namatay na yan, yung legitime, yan yung naka-reserve na. Naka-reserve by law para sa mga compulsory heirs. This portion of the estate is reserved by law. Kaya kung ikaw ay anak, may mana ka. Kung ikaw ay asawa, may mana ka. Kung ikaw ay magulang ni namatay, wala ka nun. Kung may anak yung namatay, kasi ang magulang, nagiging compulsory heir lang pag walang anak yung namatay. I will discuss mamaya. Okay? So, ano naman yung ibang portion ng estate na pwedeng ipamana? Tinatawag yun na free portion. Ito yung pwedeng ipamana sa kahit kanino. Kaya sa mga movies, kung minsan, may mapapanood kayo, katulong lang may minana. O yun. So pwede mo bang pamanahan ang hindi mo kakilala? O naman. Pero dapat ilagay mo sa last will and testament mo. Halimbawa, papamanahan mo yung kaibigan mo, yung tito mo, yung BFF mo, pero hindi mo pwedeng ipamana lahat. Ang pwede mo lang ipamana, yung free portion. Example, ang free portion ay 25%. Yan lang yung pwede mong ipamana. Hindi mo pwedeng galawin to kasi para to sa mga compulsory heirs mo. So, paano mo ipapamana to? As provided in the will and testament. Kung walang last will and testament, this portion, eto siya. So, kung walang last will and testament, pupunta ka sa listahan mamaya ng intestate heirs. Okay, so ulitin ko puntahan natin to. So, ang ibig sabihin ng compulsory heirs ay pertaining to those who succeed by force of law to some portion of the inheritance in an amount predetermined by law known as legitime. So, yung mga medyo may kaya dito, may table of legitime tayo. Okay? So, baka gusto mong makita kung ilang porsyento ang pwede mong manahin pag namatay ang magulang mo. Pwede mong tingnan yan. They succeed, tingnan nyo to, they succeed whether the testator, yung namatay, likes it or not. They cannot be deprived. Okay? They cannot be deprived by the testator of their legitime. Except na lang by this inheritance properly effected. So,
Ang pwede lang maging dahilan kung bakit hindi ka magmamana kung ikaw ay anak o asawa o magulang pero walang anak yung namatay, ay kung ikaw ay properly disinherited. So, kung ikaw ay anak, mayaman yung mga magulang mo, lagi kang napapagalitan, parang inis na inis sila sa'yo, feeling mo hindi ka nila love, may mana ka pa rin hanggat hindi ka nadi-disinherit. And how should you be disinherited? Through last will and testament lang. So pag sinasabi-sabi lang niya na, pag ako'y namatay, wala kang mamanahin. Hindi totoo yun. Unless, nasa last will and testament. So kung nasa last will and testament, tapos binanggit doon kung bakit ka dinidisinherit, at yung ground for this inheritance ay nandun sa sa New Civil Code, hindi basta kung ano lang ang dahilan ng nagdi-disinherit, halimbawa, mahina ka kasi sa tax. Magaling sa tax ang tatay mo. Pwede ka ba niya i-disinherit ng dahil doon? Hindi pwede. So may mga certain reasons lang acceptable sa batas, like pinagtangkaan mo ang buhay niya, yun. So, dapat para properly disinherited ka, nabanggit sa last will and testament na you are disinherited. Plus, yung reason kung ba't ka dinidisinherit, at dapat yung reason or reasons na mga yon ay kung ano yung nasa civil code. Okay? So, yan ang ibig sabihin ng compulsory heir. Those who succeed by force of law to some portion of the inheritance in an amount predetermined by law. Sino-sino ba itong mga compulsory heirs na to? Ayan, silipin natin. So, there are actually two types of compulsory heirs or classification of compulsory heirs. Meron tayong tinatawag na primary, secondary. Siyempre, papasok lang sa eksena to pag wala yung primary. So, ang primary dyan, yan, mga anak and their descendants, legitimate descendants. Anak, apo, okay, surviving spouse, illegitimate children. Kaya legitimate ka or illegitimate, basta ikaw ay anak, may mana ka. And their descendants, legitimate or illegitimate. So, yan yung tatlong primary. Okay, legitimate children, surviving spouse, illegitimate children. So, maybe I'll show you an example later paano i-compute. Secondary ay ito, legitimate parents and legitimate ascendants. Pero kung walang anak, so namatay si Pedro, wala pa naman siyang anak. May mga magulang siya. Ang magmamana, mga magulang niya. Paano sir kung hindi naman legitimate na anak si Pedro? Eto yun, illegitimate parents. At walang ibang descendants. They inherit only in the absence of A and C. Note, brothers and sisters are neither compulsory heirs nor strangers. However, they may be voluntary heirs. So, hindi talaga compulsory heirs yung mga yan, pero pwede siyang pangalanan. So, halimbawa, namatay si Pedro. Kapatid niya si Juan Mahal na mahal naman niya si Juan. So, gumawa siya ng last will and testament. So, itong portion na itong pag-aari ko kay Juan. So, voluntary heir si Juan. Pero tandaan mo, hindi compulsory heir si Juan. Dahil hindi compulsory heir si Juan, ang pwede lang ipamana ni Pedro sa kanya ay yung galing lamang sa free portion. Galing lamang sa free portion. So, ito lang yung pwedeng panggalingan ng ipamana ni Pedro sa kapatid niyang si Juan. Hindi niya pwedeng ipamana to kasi para to sa mga compulsory heirs niya. Okay? Next. Sir, balik ako dito, sir. Pwede ba, sir, na lahat yan? Pwede ba, sir, na lahat ito ay para sa compulsory heirs lang? Oo naman. So, kung walang binanggit na ibang tao sa last will and testament, edi lahat yan sa compulsory heirs. Kasi, mamanahin lang ito ng hindi compulsory heir. So, mamanahin lang ito ng voluntary heirs. Okay? Kung binanggit sa last will and testament. Sir, bakit dalawa to? Compulsory and voluntary. Kasi itong free portion, so halimbawa, namatay si Pedro. Tagapagmana niya sina Ana Lorna Fe.
So, ito yung mga mana ni na Lorna Fe. Legitimate. So, para malinis lang ha. Kasi baka tanungin nyo, bakit dito sir, may compulsory pa dito. So, namatay si Pedro. Let's say wala siyang asawa. Mga anak niya, sina Ana, sina Lorna, sina Fe. So, kina Ana, Lorna, Fe ito. Paano yung free portion? Saglit lang, gumawa ba siya ng last will and testament? Wala, sir. Hindi ito mapupunta sa kahit kanino. Mapupunta yan lahat kina Ana, Lorna, Fe. Hati-hati sila. Ay, sir, gumawa siya ng last will and testament. Ano sabi? Sabi kay Tito. O, di kay Tito. Tapos yung iba kay Tita. O, di kay Tita. Yung iba sa mga friends niya. O, pwede. Yung iba sa secretary niya. Pwede. Basta dito lang lahat galing. Huwag kukuha dito. Kasi ito, naka-reserve to kina Ana, Lorna, Fe. Compulsory heirs. Sir, pwede bang ganito? Di ba, namatay si Pedro. So, ang mga anak niya, so wala na siyang asawa, limbawa. So, ang compulsory heirs niya, mga anak niya, sina Ana, Lorna, Fe. O, di natural, sir, kina Ana, Lorna, Fe ito. Yes. Pwede ba, sir, itong free portion, lahat ibigay niya kay Ana? Yes. Kung yun ang sinabi niya, dapat gumawa siya ng last will and testament. Sabi niya, kay Ana lahat ito. Pwede yun. Kay Lorna lahat ito. Pwede yun. Kina Ana, Lorna, wag si Fe, kasi galit ako kay Fe. Pwede yun. Free portion ito Free portion. Okay? So, pwedeng ibigay ito sa compulsory din, pwedeng ibigay sa voluntary lang, or both. Yan. Basta wag gagalawin itong legitime. Kasi para yan talaga sa mga compulsory heirs. Okay? So, sir, ano ba yung, alimbawa, namatay po si Pedro. Ilang porsyento kasi sir, ito yung mga tagapagmana, di ba? So, limbawa sir, namatay si Pedro. Namatay si Pedro. Wag muna nating isama sir si illegitimate. So, ilang percent kay anak, ilang percent kay asawa. So, nag-iiba-iba ito, depende kung ilan ang buhay. Sino-sino buhay. So, titingnan mo yon sa table of legitime or legitime. Para sa board exam, parang too much na naibibigay pa ito. Kaya normally sa board exam, hindi kayo tinatanong ilang porsyento o magkano mapupunta kay Ana, kay Lorna, kay Fe. Kasi legal aspect na to Pero para lang magkaroon ka ng konting idea, normally lang, pag anak, 50%. Normally, sa asawa, 25%. O di 75% pa lang yan. Kaya normally, 25% yung free portion. Kaya doon sa illustration ko kanina, ang percentage ng free portion ay 25%. Normally. So, ganun yun. Mas malaki ang mana ng anak kaysa sa asawa. Sir, mag-isa lang niya na anak. O di sa kanya lahat yung 50%. Sir, dalawa sila. O di hati sila sa 50%. Sir, tatlo sila. Di hati silang tatlo sa 50%. Sir, may kapatid silang illegitimate. Ang rule, pag may illegitimate, ang makukuha nito ay kalahati ng makukuha ng isang legitimate. So, halimbawa, ang nakuha ni legitimate child ay 100 million. Dapat ang makukuha lang ng illegitimate child, 50 million. Okay? So, importante dito, you know the definition of succession. Naintindihan mo yon. Okay? Naintindihan mo yung types of succession. Naintindihan mo yung elements of succession. Naintindihan yung mga types of heirs. Okay? Sige, let's proceed. So, voluntary heirs are those instituted by the testator in his will to succeed the portion thereof of which the testator can freely dispose. Can freely dispose. Kasi nga hindi niya pwedeng i-dispose yung legitime. Ang pwede lang niyang i-dispose ay yung free portion. Free portion. Okay, next. Sir, paano kung namatay siya, namatay si Pedro, tapos walang walang last will and testament? Okay, so pakita natin paano sir kung namatay si Pedro, ang anak niya, ang mga tagapagmana niya, sina Ana, sina Lorna, sina Fe. So, kung ganun sir, kung ganun,
Sino-sino tagapagmana? O, eto, order of priority ito, ha? Order of priority, dapat pala number nilagay ko. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Order of priority. May anak ba si Pedro? May legitimate children si Pedro or descendants? Yes, sir. Wala na lahat tong mga to. Pero wag mong kalimutan, may legitim to. Kaya may mana siya. So, ibig sabihin, this is pertaining to the free portion. Free portion. Kasi yung legitim, may magmamay-ari na yun eh. So, balikan ko to. Ito. Namamalakpak na siya. So, ito kasi, tandaan nyo to, etong legitime, may will o wala, okay, para to sa mga compulsory heirs. Kaya kung namatayan ka, mayaman mga magulang mo, walang ginawang last will and testament ang mga magulang mo, may mana ka pa rin. Kasi ni-reserve yan ng batas sa'yo. Sir, may ginawang last will and testament si mami, si daddy. May mana ka dun. Paano sir, nung gumawa ng last will and testament, hindi nila ako love. Feeling ko hindi nila ako love. Kaya alam niyo, sir, hindi niya ako binigyan. Hindi pwede yun. Punta ka sa korte. Punta ka sa korte kasi ipaglaban mo dahil may legitime ka eh. Sir, di ba sabi mo, pag anak, normally 50%. So, halimbawa, na tinignan ko sa last will, sa table of legitime, 50% nga. 100 million yun, sir. So, 50 million sa aming magkapatid. Kung 50 million sa aming magkapatid, dalawa lang kami, tig 25 million kami dapat. Ang sabi lang sa last will and testament, 5 million ako. Hindi pwede. You must be given 25. So, dapat bigyan ka pa ng 20M. So, punta ka sa korte, papalitan mo yung last will and testament. Sir, alam mo, wala akong namana. Sa isang kapatid ko lang lahat binigay, tapos yun pala, disinherited ako. I-check mo, tama ba yung pagka-disinherit sa'yo? Dapat sa last will and testament yun. Nandun ba sa last will and testament yung pangalan mo? Nilagay ba doon, you are disinherited? Nilagay ba doon kung ano dahilan ba't ka dinidisinherit? At yung dahilan ba na yun ay valid under the law? Pag ganun, wala talaga. Because you are properly disinherited. Pero kung hindi ka properly disinherited, sa'yo talaga ito. May last will o wala, sa'yo ito. Sa inyo ito. Sir, walang last will and testament. Kung walang last will and testament, eto paghahatian using the intestate heirs. Yung 7. So, namatay si Pedro. Walang last will and testament. Sino magmamana nito? Yung anak, kung may anak. So, lalabas, di ba, kung may anak at asawa, 50% sa anak, 25% sa asawa, di ba? So, lumalabas ang matatanggap ng anak, 75%. Kasi 50% na legitime, saka 25% na free portion. So, yun ang ibig sabihin nito. Itong table, itong order of intestate succession. This is applicable only if number 1, okay, walang last will and testament. Number 2, this applies only to free portion. Free portion. So, eto lang yun. Okay, pansinin mo, malayo yung illegitimate dyan. Kaya kung magkapatid kayo tapos illegitimate child yung isa, ikaw naman legitimate, tapos wala namang last will and testament si daddy nyo, malaki talaga makukuha mong legitimate child kasi pati yung free portion, sa'yo lahat yun. Sa'yo lahat yun. Order of priority ito. Pag meron tong number 1, wala na lahat ito. Sir, walang number 1. May number 2. Yes, sir. Wala na lahat ito. Sir, walang number 1. Walang number 2. Para lahat yan sa illegitimate child. Wala din yan, sir. Lahat yan sa asawa. Wala ding asawa, sir. Brothers and sisters, nephews, nieces. Saglit, sir. Walang anak yung namatay. Walang parents. Walang anak, legitimate, illegitimate. Wala ding asawa. Brothers and sisters ang kukuha. Nephews, nieces. Di ba sabi mo, ito ay free portion lang. Paano yung legitime? Yung legitime, meron kasi tayong, ang magmamana niyan, ito other collateral relatives within 5th degree. Okay? So, kasi, tingnan mo dito sa ating compulsory heirs. Okay? Compulsory heirs.
So, ang mangyayari dito, so halimbawa, walang anak, walang asawa, wala ngang anak eh. Parents. Okay? Kung wala pa ring parents, nakalagay nga and legitimate ascendants. So, aakyat ka. So, wala ngang parents yung namatay, may lolo-lola. Sila magmamana. Okay? Sir, alangan lang naman na So, paano sir kung ganito? Yung namatay, sir, wala nang parents. Matanda na rin yung namatay eh. Yung namatay, sir, 85 na. O 90 na. So, wala nang parents yun. So, wala na to. Kaso, sir, namatay na rin yung anak niya. Nauna pa namatay yung anak niya kaysa sa kanya. Kaso nakalagay kasi dito, legitimate children and their legitimate descendants. Di apo niya. Kung wala din, di apo sa tuhod. Ganon. Okay? So, ganon yun. Kaya, depende yun. Kaya, again, depende kung sino-sino yung mga natira. Okay? So, ito yung order of priority. Other collateral relatives within 5th degree. Within 5th degree of consanguinity. Paano ba mag-determine kung tagapagmana ka? Kung pasok ka ba sa within 5th degree? Civil degree. So, halimbawa, ito. So, si A and B, pasensya na sa drawing ko. Hindi ako ganun kagaling. Mag-drawing. So, si A and B mag-asawa. May anak silang dalawa, sina C and D. So, pansinin mo, how far is C to their parents? How far is D to their parents? 1 degree apart. 1 degree apart. So, 1 count yon. So, you count the 3. Kasi sabi dito, other collateral relatives within 5th civil degree. So, we're not pertaining to we are not pertaining to by marriage. Ito ay by blood relationship. Okay? By blood relationship to. So, ulitin ko, paano mag-count ng blood relationship kung pasok sa 5th civil degree? So, halimbawa, namatay si G. Wala siyang mga anak. Wala na rin siyang parents. Wala siyang mga kapatid. Wala na rin yung lolo niya. Kaano-ano niya si I? Si G and I ay magkaano-ano. Pansinin mo ha. So, si G and I ay magpinsan. Bakit? Sino ang parents ni I? Si D, kunwari. Si D. Sino parent ni G? Si C, kunwari. Si C and D, magkapatid yan. Parents nila si A and B, di ba? Magkapatid si C and D. Anak ni D, si I. Anak ni C, si G. So, magpinsan itong sina G and I. They are first cousin. So, if they are first cousins, pasok ba yan sa 5th civil degree? Bilangin mo, 1, 2, 3, 4. Pwede. Actually, sir, wala si I. Ang buhay ay si J. Pinsan pa rin niya to. Diba? Magkapatid lang I and J. Wala na rin, sir, yung pinsan niya. Ang meron, yung pamangkin niya sa pinsan. Bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5. Pasok pa to. Ganun magbilang ng blood relationship. Okay? So, I hope maliwanag. So, yun yung definition ng succession. Yun yung kinds of successions. Definition ng testamentary, definition ng intestate or legal succession, elements of succession, na-discuss na natin, types of heirs, okay? Sino-sino mga compulsory heirs, voluntary heirs, okay? And how do you determine? Okay, so hindi ko lang pinakita dito yung table of legitime. So, I hope maliwanag, no, kahit papano, nabigyan kayo ng konting idea on the principles of succession. So, thank you very much for watching. So, see you sa next video natin. Bye!